nagawa po namin, Panginoon, sadyaman po o hindi, Panginoon, patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa umagang ito, patuloy po namin ipinagkakatiwala ang aming gawain. Mapangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, mga papurit, pasalamat, pagsamba, na sa inyo lamang po namin, Panginoon, iniaalay. Dahil kayo lamang po ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy, Lord, na dalangin din po namin sa aming pakikinig ng iyong mensahe. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan, na maunawaan namin ang lahat ng mga salita mo na aming mapapakinggan, at higit sa lahat, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran at makita sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Gayon din, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay po ng aming mahal na pastor, Pastor Archie, na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo, sa kikalalago, Panginoon, ng aming simbahan, sa ikatatatag ng espiritual naming buhay. Maraming salamat po sa buhay niya. Dalangin namin, Panginoon, sa pagdadala ng iyong mensahe ngayong umaga, patuloy na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan, katalinuhan, kalakasan, katapangan, upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maihayag ng nayon sa iyong kalooban, ng higit sa lahat na may pag-ibig. Kaya, Lord, ang buong umagang ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo. Patuloy din namin panalangin ang aming mga kapatiran na padako pa lamang sa lugar na ito kung paano niyo po kami iningatan na makarating ng ligtas sa bahay-sambahang ito, gayon din po sila makakarating ng nasa maayos na kalagayan. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sige po, bigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Wala tayong ibang papupurihan, pasasalamatan, kundi ang ating dakilang Diyos. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang makahihigit sa'yo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw, pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihahayag kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan. Sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin,
walang ibang mahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, tanging ikaw. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Amen and amen. Muna nga, Lord, wala po kaming ibang papupurihan, wala po kaming ibang mamahalin, wala po iba kaming sasambahin, kundi lamang po kayo, Panginoon. Kayo ang dakilang Diyos, kayo ang hari ng mga hari, kayo ang Diyos sa mga Diyos, kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, mataas po namin, itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga papuri, pasalamat. Wala na pong ibang Panginoon, kundi ikaw lamang po sa aming buhay. Patuloy tayong umawit sa ating Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin po natin po ng buong puso. Hallelujah, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Yes, Lord. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon,
habang panahon, wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Purihin ka, O Diyos. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Diyos Ama na nasa langit, patuloy Lord kaming nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa inyo. Kayo po ang Diyos ng kabutihan. Kayo ang Diyos na mahabagin, Panginoon. Kaya patuloy kaming magpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Kayo ang Diyos na walang katulad. Kaya Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri at pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa isa sa pinaka-importanting bagay sa ating gawain ngayong umaga,
kundi sa papakinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor, si Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Archie. Kung ba ay naririnig nyo sa likuran? Kung naririnig nga ho ako, palakpakan natin si Kristo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Isang maligayang araw po sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day po. Akala ninyo nakalimutan namin kayo, no? Hindi po. Dahil ang nanay po ay napakahalaga. And also how I miss my mother, Yung mga bago po dito, yung mother ko po ay isa sa mga elder po rito. And kasama po sila Doktora Solveta, sila Nanay Soli, Sister Mercy rin na kay Lord na rin po, ay sila po yung ginawang kasangkapan ng Panginoong Diyos para maitatag po ang Peace of Harvest Christian Ministry in 1992 po. Kaya lahat po ng mga nanay, mima, at ang lahat po ng mga minamahal po nating mga mami po, lalong-lalo na sa mga nakakapanood po online, malugod po namin, taos-puso kayong binabati po ng isang Happy Mother's Day po. At gaya po ng napapakinggan natin, meron po nagtanong sa akin, Pastor, sino po ba ang karapat-dapat nating mapili, lalong-lalo na tomorrow po ay maghahalalan. Bagaman ang serye natin ngayon ay nakatuon po doon po sa kawakasan. Maganda po sana topic natin ngayon, pero dahil sa katanungan na yon at bukas na po tayo mamimili, i-minove natin po yung atin pong pagpipreach para mabigyan po ng gabay. Sana po i-topic natin ngayon, ano po yung simbolismo nung 2-4 po na matatanda at yung 4 na nilalang. Mababasa nyo in the book of Revelation. Kasi gusto ko pong, hindi lang po yung tungkol sa pag-ibig, tungkol po sa pag-asa, tungkol sa pananampalataya, tinurong buong buo ko po sa inyo tungkol sa kaligtasan. Pero yung mga huling araw po, baka we are not aware, trivial lang po yan. Uulitin ko po, walang nakakaalam po kung talagang kailan darating si Kristo, kailan po ang rapture. Pero dapat holistic. Baka po tanungin tayo, Pastor, ano po yung pinakita in the book of Revelation? May 2-4 po na matatanda. Sino po yon? At ano po ang kahalagahan ng 4 na nilalang? Di ba ho, may kamukha po ng tao, may kamukha po ng agila, may kamukha po ng leon. Kailangan ituro natin ng buong buo po lahat yan. Pero yung isa pong kapatid, Pastor, ano po ang guidelines natin? Ang church po natin ay hindi nag-i-endorso ng kahit na sino po na tatakbo. At ang gusto ko pong iwan sa inyo ngayon, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, kasi bukas na po gaganapin yan, ako'y nagpapasalamat, may kanya-kanya po tayong preference. Hindi ko po kayang baguhin ang utak ninyo, hindi nyo rin po kayang baguhin po kung ano na po yung isusulat ko sa balota bukas. Guidelines lang po binibigay. At makikita natin ngayon, yung isang Kristiyanong pag-aaral, isang Kristiyanong pagtuturo na sinasaad po ng Biblia, na dapat ang sinusundan natin is the biblical concept. Hindi po yung nararamdaman natin, hindi po yung preference natin. Minsan may mga nakikita po akong kani-kanya ninyong mga manok at kani-kanya ninyong kandidato po dahil makaibigan po kayo sa Facebook. Ginagalang po natin yon dahil yun po ay opinion ninyo, yun pong nakikita ninyo na preference po ninyo. Pero as leader of the church, ako po hindi nag-i-endorso. Bawal po ng Biblia yung sabihan natin ng bawat isa, tayo binigyan ng Diyos ng malayang pag-iisip o ng tinatawag nating free will para makapamili po ang bawat isa kung sino po ang sinasabi sang-ayon in the Word of God. Can we all say amen? Kung sino po yung sinasaad ng Bible. And if you are going to closely read the Bible, ito po'y matagal ko na pong na-preach sa inyo ito refresher's course lang po, Doon po sa talata po ng Exodo 18, medyo mahaba po assignment ninyo, babasahin po ninyo, Doon po sa Exodus chapter 18 verse 13 to 26, nandun yung pamantayan. Nandun po yung pamantayan. I will just give a context, Ito pong si Moses, naghahanap po siya ng mga makakatuwang niya. Bakit? Sa loob po ng Israel, si Moses gumagawa lahat. Siya po ang nagiging hukom. Pagka may mga usapin po,
Siya po ang nagre-resolba ng problema po ng mga pamilya. Si Moses po ang gumagawa po ng batas. Kaya lumapit yung kanya pong biyenan. Ano pong pangalan ng biyenan ni Moses? Si Jethro. Praise God. Bigyan ng jacket po yung nasa likod. Si Jethro ho, no? Lumapit sa kanya. Tingnan niyo po yung wisdom, ano ho? Kasi siya yung preacher siya yung propeta. Ang sabi niya, anak, pinapahirapan mo yung sarili mo. Hindi mo kayang matrabaho lahat yan, na ikaw din yung magre-resolba ng kaso, ikaw din yung magbibigay ng payo, ikaw din yung magdi-divide ng mga lupa. Ang trabaho mo, mag-preach, sabi po ng biyena niya si Jethro. At ang binigay po ng biyena niya, klarong-klaro, it is a wisdom coming from God. Ano ho? Tanong ni Moses, sino po yung pipiliin ko? Ang ganda, hindi ho ba? At tayo ho, mamaya magsisimula dyan, kasi ang preaching po natin ngayon, pinamagatan po natin, ano po yung katungkulan ng bawat mananampalataya? Ano po yung katungkulan na pinagkakaloob sa atin bilang isang Kristiyano? Hindi lang po sa pagpili sa halalan, holistic po ito sa lahat ng bagay po. Pero bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay umuko at pasalamatan natin ng dakilang Ama. We pray, Lord, for our country tomorrow na sana po hindi maging madugo o kaya po ay mayroon pong mga karahasan na maganap po. Lalo na po ang bawat isa po ay pupunta, tutungo po sa iba't ibang mga presinto, nawa po ay maging klaro, maaga po kami, mahanap namin ang aming mga pangalan upang ang inyo pong pamantayan sa Biblia po ay mailagay po namin, maisulat po namin kung sino po ang mga karapat-dapat. Ngunit hindi po nagtatapos doon ang katungkulan ng isang Kristiyano. Ngayon po ay matututunan namin ano po pagkatapos ng eleksyon ang patuloy na magiging katungkulan po namin. Ama, hindi po kami perpektong tao. Marami po kaming nagawang kasalanan sa pag-iisip, sa salita, sa gawa. At sa umagang ito, inihiling namin ang dugo po ni Kristo na siyang maghugas po sa lahat ng aming nagawang mga katampalasanan, mga kamalian at lahat po ng mga kasalanan. Panginoon, anuman ang hayag o di hayag, malaki man o maliit, anuman po ang mga kasalanan po na maaari po na sinasadya o di sinasadya, linisin mo at pakabanalin po ang aming puso upang maipahayag namin ang salita na ito na mayroon pong kapangyarihan at pag-ibig sa aming puso. At amin pong hinihiling, Panginoong Ama, gabayan niyo po ang lahat ng mga nakikinig po na sana po, Panginoong Ama, ay magabayan po ang puso ng bawat isa, lalong-lalo na sa lahat ng aming pagpapasya. At nawa po, Panginoong Ama, ang lahat ng aming gagawin ay para sa pinakamataas na kaluwalhatian at kadakilaan ng Ama naming nasa langit. Panginoon, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila ay pinagkakaloob namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Bigyan po natin ng palakpak ang Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, assignment nyo po pakibasa po ang Exodus chapter 13 at chapter 18 po verse 13 to 26. Pero para bigyan po ng pasada po o kaya pakita po natin ngayon kung ano-ano po ang katangian. Sabi ng Exodus chapter 18 verse 20, bilang parang panimula po before we go dun sa teksto natin. Sabi po dito ni Jethro kay Moses, ngunit pumili ka ng taong may, number 1, kakayanan. This is Exodus 18:21, Pangalawa, may takot sa Diyos. Pangatlo po, mapagkakatiwalaan. At pang-apat po, hindi masusuhulan. Ang sabi po dito, gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampo, at sampu-sampo. May kakayahan. Pakisabi nga ho natin, may kakayahan. Pakilakas nga ho natin, may kakayahan. Para tumanim lang sa puso natin. Pangalawa ho, may takot sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ikatlo, mapagkakatiwalaan. At ikaapat po, hindi masusuhulan. Purihin po ang Diyos. Apat na pamantayan, Ngayon, nakapamili na ho tayo. Alam mo, napili na natin bukas. Ano po yung pagpapatuloy niyan? Kasi hindi ho nagtatapos yan dyan. Dito tayo ngayon papasok sa teksto natin, At ang teksto natin kinuha natin sa unang Pedro 2:17. Bukas maaga kayo at mas maganda. Ako kasi Quezon City, boboto po ako ng parang. So, magang maaga po, nandun na po ako para after ng pagboto,
makauwi na. Huwag na ho tayong tambay-tambay ho kasi hindi natin alam mo, baka may mga karahasan na mangyari o kaya ho hindi magandang mga events po, baka madamay pa po tayo. After ng boto, uwi na po sa bahay at ang announcement ko po, hindi mo po muna tayo magpe-prayer meeting kasi maaga po kaming aalis. Ang mga senior po, boboto po ng 5:30 na, nandun na po. So hindi na tayo makakapanalangin bukas. Pero hindi dahilan yun, para hindi tayo manalangin dahil sa gabi ho, sama-sama po ng alas 8 bukas for our prayers sa bansa po natin. Kaya po sabi po rito sa unang Pedro 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ninyo ang kapatid kay Kristo, mamuhay kayo ng may takot sa Diyos, at ikaapat po, mayroong paggalang sa emperador. Noong mga panahon po kasi ni Kristo, ang presidente po, emperador eh. Wala pa tayong presidente, wala pa po tayong tinatawag natin na mga kongresista. May senador na po dati, no? Kasi ang Senate po nanggaling po sa Roman Empire po yan eh. Pero wala pa po tayong tinatawag na kongreso, wala pa po tayong tinatawag po na presidente, sapagkat ang katungkulan po ng presidente ay iniaatang po sa emperador. Emperor, ano ho? Roman Empire. Ayan. So may 4 na pamantayan dito. Yung pong sinabi kanina, no, unang-una may kakayanan. In Exodus chapter 18 verse 21, ano? Kailangan may kakayanan yung pipiliin natin. Pangalawa ho, mga kapatid, merong takot sa Diyos because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bagaman yung mga bagay niyan, hindi nyo matatagpuan talaga yan na, ito may takot sa Diyos, ito wala. It's a personal relationship with the Lord. Hindi natin talaga malalaman kung sino may takot o hindi po may takot. Kasi madaling magpanggap po eh. Kaya nga yung mga ibang katangian po na yan, hindi natin basta-bastang makikita po yan. Kailangan ng discernment niyan. Kailangan po ng may panalangin po dyan, kapatid. Ano ho? At hindi lang po yung sinasabi na may takot sa Diyos, dapat ho mapagkakatiwalaan in terms of track record. At mahalaga po, kailangan ho hindi masusuhulan. Minsan po sa atin, gusto natin hindi masusuhulan. Pero ilang tupad na nakuha natin sa iba't ibang kandidato. Pero ayaw natin ng leader na masusuhulan. Hindi po ba? Kaya sana po yung bansang Pilipinas natin po, iikot tayo dun sa 4 na pamantayan. No? Natapos na po yung paghalal namin. Ito na yung susunod. Kasi dito tayo ngayon, paghihiwa-hiwalayin yan, kapatid. Can you say amen? Baka dito tayo masira po. Pag tinapos natin yung kaninang pamantayan at hindi natin sinunod, ano pa yung katungkulan natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano? Una po sa lahat, number 1, igalang ninyo ang lahat ng tao. Alam niyo po mga kapatid, ako po kaya hindi po ako naglalagay ng mga kandidato sa Facebook. Kaya po hindi ako naglalagay po ng mga, sa story ko po, hindi ako naglalagay, iboto natin ito. Kasi definitely ang kapatid, definitely yan. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong boboto, pero definitely yan, pag nag-post ka niyan, may kalaban ka na. At bilang isang mananampalataya, tinawag tayo ni Kristo na mag-share ng salita ng Diyos. Hindi po para maging politiko o maging endorser. Meron po kayong preference, may preference yung katabi ninyo, may preference din ako. At definitely kahit anong gawin nating preaching, hindi na mababago yan bukas. Practical talk kasi po ako eh. Hindi mo na mababago po yan. Pero halimbawa po, we still convinced, ito boboto ko, ito ang ilalagay ko sa Facebook ko, ganyan-ganyan. Definitely, pagkatas ng halalan, may tao kang nasaktan. Can we say amen? May nasaktan ka niyan. Sabi po ni Kristo sa Pilipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagpalagay na natin, wala doon yung qualification na hinahanap nyo. Wala doon, na sabi ng Exodus 18:21, unang-una, pastor, dapat may kakayanan. Walang kakayanan yung nakikita ko. Pangalawa, sabi doon, may takot sa Diyos. Naku, walang takot sa Diyos yan, pastor. Tapos kailangan mapagkakatiwalaan, Naku, kurap po yan, pastor. At ikaapat kinakailangan, hindi mo lang mapagkakatiwalaan, hindi tumatanggap ng suhol. Naku, ang dami niyang mga tinanggap na suhol.
meron po kayong kalayaan na hindi iboto po yon. Can we say amen? Pero hindi ho natin masasabi na pare-pareho ho tayo ng iboboto. Naglagay lang tayo ng guidelines doon. Kaya nga ho, kung talagang hindi nyo po iboboto, huwag nyo pong iboto. Huwag nyo pong iboto. Pero ako po, bilang pastor, hahayaan ko na kay Lord kung ano po magiging resulta ng halalan. Be still and know that I am God. Sana po, hopefully, no, hindi ko kayo pwedeng pigilan eh. Natapos na yung halalan, sa gabi, samahan nyo kaming mag-pray. Meron tayo pong open prayer meeting ng 8 p.m. kasi maaga po kami, lalo na yung mga senior, hindi kami makapanalangin sa umaga. Bakit mahalaga yung panalangin? Kasi pagkatapos ng halalan, marami po ang mawawalang galang sa isa't isa. Kasi ipupush through niya po, hindi, magnanakaw yung kandidato mo eh. Hindi yung kandidato mo eh, masyadong elitista eh. Hindi yung napili mo, ganyan. Dapat ho, tama na ho yun. Isaalang-alang natin po, be still and know that I am God. Pastor, nanalo na naman ang mga kurap. Nakaupo po si Kristo sa kanyang trono. At kahit sila maluklok at nagbayad sila at hindi sila karapat-dapat, huwag kayong matatakot. Lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. Actually, naaawa nga ako dun sa mga kurap po na politiko eh. Hindi po bukas yung mata nila that they will suffer from eternal consequence in hell. Hanggang dito lang ho kasi yung politiko ho na yan eh. Hanggang dito lang pagnanakaw. Hanggang dito lang ho yung pambababae. Hanggang dito lang po yung pagkukurap. Pero pag hindi po bukas yung mata ninyo, tingnan nyo, isa po sa Biblia, binuksan ang mata ng Diyos, si Sakeo. Bakit binuksan ng Diyos ang mata ni Sakeo? Kasi sobrang magnanakaw po yan eh. Si Sakeo po, nangungulimbat ho doon po sa Bureau of Internal Revenue nila. Taga-kolekta ng buwis. Pero ang ganda ng ginawa ni Lord. Ano? Maski masamang politiko, pwedeng buksan bigla ni Lord yung mata ho niyan eh. At nakita niya po na siya po'y magnanakaw at nagsisi siya at tinalikuran niya po ang lahat ng kanyang kasalanan. Ano po sabi ni Jesus sa kanya? Mga kapatid, ngayon dumating na ang kaligtasan sa tahanan na ito. Kaya po sana ang binibigay po sa atin, nakapamili na kayo ng 4, ano? Pastor, may kakayanan. Inuulit-ulit ko para yun po yung ating maging pamantayan, ano ho? May kakayanan ho siya, pastor. At hindi lang ho yun, meron po siyang takot sa Diyos. At ito ho, hindi ho tumatanggap ng suhol talaga. Okay, maganda ho, ilagay nyo po, isulat nyo po, ito po yung mga ini-impress ni Lord po sa akin. Pero after na ho niyan, please, we pray to the Lord, nanalo na yung kandidato, halimbawa ninyo, nanalo na yung kandidato ng iba, we pray to the Lord for the unity of this country kasi pag nawala po yung galang sa isa't isa, ayan po, nandiyan na po yung pansariling layunin, sinasabi ko sa inyo eh. Binoto na naman yan eh, sinasabi ko sa inyo eh, mas magaling, ayun o, pagyayabang. Ano pong pinagkaiba natin? Tsaka kapatid po, ako po bilang isang mananampalataya ho at preacher, ang mundo ho kasi bilog. Maaring yung mga natalo ngayon, sila po yung susunod. Na-identify tayo. Yun po yung sinasabi ko po eh. Na-identify tayo na naglilin. Nag-share ka ng gospel po. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Doon ka sa kabilang partido eh. Hindi nyo na mako-convince yan. Hindi nyo na mako-convince yan. Kahit na anong kabutihan ang ipakita ninyo, kaya mas maganda po, we pray at kung sino yung kandidato ninyo, iboto ninyo. May pamantayan ng Diyos ha. Exodus chapter 18 verse 21. 4 yung pamantayan. Pero after that, we pray to the Lord, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa bansang Pilipinas. Ulitin ko po kahit anong ipilit nyo sa kandidato nyo, i-post nyo pa sa Facebook, ang mga ibang kapatid po natin, meron na po yan laman sa puso niyan, hindi na mababago yon. Manapa, baka po makapagtanim pa ng sama ng loob sa atin, kasi yan palang sinusuportahan mo. Kaya mahalaga po kapatid, yung pong paggalang natin sa lahat ng tao. Kurap siya, pastor eh. Opo, pero ang principle natin, itong kurap po na ito na leader, haharap kay Kristo. Baka mamaya nag-develop na po tayo ng pansariling layunin eh. Mamaya nag-develop na po tayo ng pagyayabang. Ano pa po pagkakaiba natin pagharap natin kay Kristo? Pareho pala tayong impyerno lang.
Yung politiko pala nakakurap po, nag-enjoy pa siya, naging senador pa siya. Ikaw po nagyayabang ka, ikaw po pansarili rin yung sa iyo. Mga kapatid, hindi porke matalino tayo, nakapag-aral tayo sa universidad, na ipagyayabang na natin, ito yung mga tamang kandidato, hindi ho ganun yan. Nirirespeto natin kung yun po ang prinsipyo ninyo at napili ninyo, pero huwag tayong gagawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda. This is a sign of humility. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pangalawa po, sabi po ng aklat po ng Pilipos, mahalin natin ang mga kapatid kay Kristo. Alam niyo po, naging resulta bakit yung chatroom po namin sa department ng history po, nag-away-away. Naglagayan doon ng kanya-kanyang mga manok, nag-away. Paano pa natin pagkakasunduin? Kaya nga bilang magkakapatid, kung ano yung pasya ng katabi nyo, igalang natin, can we say amen? Kung ano po yung pasya po ninyo, nakita ninyo, nag-endorso siya. Opinion niya po yun Let us respect. Ano po sabi sa 1:13-35, kung kayo'y mga iibigan, makikilala ng lahat na tayo'y alagad ni Kristo. Nag-away-away tayo bilang magkakapatid sa Peace of Harvest dahil sa isang politiko na hindi naman kayo kilala. Praise God. Hindi naman kayo makikilala niyan Nag-away-away tayo kasi hindi natin ginalang yung pasya niya. In-stress natin, kami ang tama. Nag-away-away tayo sa church kasi hindi ka sumasang-ayon sa prinsipyo ng isa laban sa pangalawa. O makikinig yung mga marbal, mahal ko kayo, ganyan ang nangyayari sa atin ngayon. Nakakalungkot. At sana po, maging sa Pangulo ng Marbal, mahal kita kapatid pero naririto po ako para bigyan ka rin ng payo. Sana wag tayong nagpapahayag ng preference natin. Kasi tayo po'y mananampalataya. Kaya huwag kayong magagalit, lalo na yung mga malalaking church. Hindi po sa Diyos ang pipilit po na i-endorso ang isang kandidato at ititiwalag mo't mapupunta sa impyerno pag hindi po binoto. We do not believe in black voting. May kalayaan ang bawat isa, binigyan ng pamantayan ng Diyos. 4, Exodus 18:21, kung sino po ang pagpapasyahan ng mga kapatid, igalang po natin, ano man ang magiging resulta, join us mamaya po. Join us to pray for this nation. Kasi pagkaganyan nawawala yung pag-ibig Ang dami pong churches ang sinira niyan. Alam niyo kung bakit? May kakilala po akong church yung nasa left side po, puro pink. Yung nasa side po, kulay blue. Ang pangit, kapatid. Di ba kung hindi na lang naglagay ng preference po, nandun pa rin yung love. Nandun pa rin po sana na hindi po nagpapatutsadahan po yung mga kapatiran. Bakit Pag-ibig yung tinuturo ng Diyos After po tomorrow, tapos na yan. Pastor, nakapasok lahat ng mga kurap. Be still and know that I am God. Mas nakakaawa po na hindi nila nakilala ang Diyos, luluhod sila, hahatulan sila ng Diyos, at pag hindi nila na-realize po at nagpatuloy sila sa ganyang ugali, nagbibigay ng warning ang church. At tayo binibigyan din ng warning ng ating Panginoon. Kung kayo'y mga iibigan, doon po tayo makikilala ng lahat na alagad po tayo ni Kristo. Kaya I hope po, may kanya-kanyang decision po, let's respect it. Pastor, hindi ka nagbigay po ako ng pamantayan. At si Lord po mangusap. 4 po yun Kanina po nakita natin, Exodus 18:21. Nakita nyo, may kakayanan naman. Nakita nyo naman talaga hindi siya pwedeng masuhulan. Nandito po para completely malalaman natin Nakita natin na meron siyang takot sa Diyos. Nakita natin mapagkakatiwalaan. Sulat nyo po. But we are not in the position right now. Ito iboboto ninyo. Alam nyo, pag isang pastor naglagay ng kandidato, polarized na yan, sira yung church. Nasisira yung church niyan, away-away na po. Kaya nga po, yun ang sinasabi natin, kapatid, we have
the greatest president, no, sa Pilipinas. Nakaupo sa langit si Kristo. At tayo ho, hindi tayo nagdidepende po sa pamumuno po ng tao. Umaakap po tayo sa pamumuno ni Kristo na siya pong nakaluklok po doon sa kanang kamay ng Amang nasa langit. And He's in control. Huwag tayong mangangamba po. Ikatlo, paalala pa po sa atin, mamuhay tayo ng may takot sa Diyos. Yung fear of the Lord, ang paggalang po at pagsunod kay Yahweh, sabi ng Kawikaan 8:13 po, ay naglalayo po sa atin sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot, at sa diwa ng kayabangan. Baka po may pupunta bukas, hindi naman nananalangin. Mamayang gabi ho, bago kayo maglagay po doon po sa inyong balota, we seek the face of God. Lord, tanggalin mo lahat ng bias ko. Tanggalin niyo yung lahat po na maaaring nakatanim na sa puso ko. Gaya ng sinabi po ni Pastor Archie kanina, may pamantayang 4. Speak to me right now, Lord. Speak to me right now. Makikita mo, banal ng Espiritu, i-guide ka kung sino pong iboboto. Can we say amen? I-guide ka. May pamantayan na 4 eh. May pamantayan na 4. Pastor, talaga ang puso ko hindi na magbabago. I-respect po natin yun. Preference po niya yun. Kasi naalala niyo po, sa amin po, may mga kumatok dati po nung 2022 election. Sabi po ng mga kabataan po, tuturuan ko po kayo sa history. Sabi pong ganon. Tuturuan namin kayo para hindi kayo magkamali po sa... In a way po, medyo nakasakit ng kalooban ko kasi professor po ako ng history. At sabi nila, ito po yung mga tamang iboboto. So, sabi ko, pasensya na ha. Kasi tama-tama naman po, may mga gawain po ako doon. Kinikilala ko yung karunungan po ninyo, pero hindi ko kayo mapagbigyan ngayon dahil marami pong gawain. Sometimes, wag po nating ipipilit yung sarili natin sa iba. Kasi lalo't lalo na, sabi nga nun, hindi po sa pansariling hangarin natin, ni hindi po sa pamamagitan po ng atin pong sariling ambisyon o pagyayabang. Kung hindi, igalang natin ang lahat ng tao. At ang sabi po rito, mamuhay tayo ng may takot sa Diyos. Kaya po yung pamumuhay na may takot sa Diyos po, ilalagay mo dyan kung sino ang sinasaad ng Exodus chapter 18 verse 21. Can we say amen? Can we say amen? Kasi pagkatapos nitong election na ito, tapos na po, wag na kayo maglalagay pa ng mga Hindi po ako nagsasabi, wag kayo maglalagay ng preference ninyong kandidato, pero pag-aaway-awayin mo talaga tayo niyan. Halimbawa, pinili nyo yung kulay pink. Hindi naman ho lahat gusto ng kulay pink. Meron ding kulay blue. Pag pinili nyo yung kulay blue, meron ding kulay pink na magagalit sa atin. Ang turo po ng Panginoon, igalang natin lahat, mahalin natin yung mga kapatiran. Bakit hindi nyo na makatabi yung kapatid nyo ngayon? Kasi magkaiba na kayo ng pananampalataya at ng pananalig po, dun po sa political views ninyo. Kaya ang naging resulta ho, umalis na yung isa sa church. Sira na po tayo. Kaya po, yung fear of the Lord, ay sinabi ni Pastor, tapos na yung election, tama na, we pray. Samahan nyo kami mamayang 8:00 po. Yung sinabi ni Pastor, mga ibigan tayo. Tama na kapatid, I love you kahit na kaiba tayo ng landas. Ako nasa ibang kulay, ikaw nasa kabila. Pero tapos na, magmahalan na tayo kasi magkakapatid tayo. And that instills fear of the Lord. Ika-4, ano pa po ang sabi po? Meron pong paggalang sa emperador. Mga kapatidan ho, may mga maluluklok dyan After po, tomorrow, gabi po ng Lunes, alam na po yung decision yan, mabilis po. Dinaya man o hindi yan, yung napili o hindi nyo gusto, pero once sila po inalagay, ang sabi po ng Roma 13:1-2, maaring hindi po kayo sang-ayon dito. Hindi, Pastor, lalabas kami ng aming eskwelahan, makikibaka kami, ganyan kami, Pastor. Nire-respeto ko, di pumunta po kayo sa ganon. Pero ang tinuturo ko po, nagbigay ng aral ang Diyos. Ulitin ko preacher lang ho ako rito, hindi po ako magbabago ng puso nyo. The Holy Spirit is the one who's going to change the heart. Paniwalaan nyo ito o hindi, okay lang po yan. Basta nagawa ko yung katungkulan ko bilang mag-preach. Natapos ho yung eleksyon. Namili ang Marikina, namili po ang sambayan ng Pilipino. Ang bawat tao, Roma 13:1-2,
ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Pastor, corrupt siya eh. Pastor, hindi naniniwala sa Diyos yan eh. Ano pong sabi rito? Sapagkat, corrupt man yan, o yan man po ay masama, walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. At ano pong sabi? At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral, masama man o mabuti. At kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Akala natin safe na tayo, mga kurap, mga ganyan. At may paanyaya ko, may mensahe ang Lord eh. Maski tayo ho na very critical po, hindi tayo sumusunod sa pamahalaan po, sila ay parurusahan. Again, this is not meant for any political cause, pero sino man po sa Marikina, sa Cainta, o sa Antipolo, o kayo man ay nakatira sa Montalban, kung sino po yung nahalal, magpasakop tayo sa pinunong itinalaga ng pamahalaan. Masakit yan, kasi maski po yung mga estudyante ko, hindi kasi sir mali ho ang pagboto ng mga Pilipino. Mali po yung pinipili ng mga Pilipino. Ang kulang po kasi sa atin po, may Diyos na nakaluklok sa kanyang trono. At mas kahabag-habag nga ho, no, mga kapatid, kung nailagay ka dyan at hindi mo tutuparin yung iyong katungkulan. Ito pong iniiwan ng Lord. Lahat po ng mga tao na yan, definitely they will go to hell. I would prefer to be an ordinary citizen kahit hindi ako senador, wag lang ako mapunta sa impyerno. Lalong-lalo na hindi ko tinupad yung tungkulin ko sa Panginoon. You will go to hell. Pastor, ang daming ginastos ng mayor namin. Lahat po ng mga tupad, pinamigay. Yung sa PhilHealth po, marami ngayon naghihirap, pupunta na lang sa ospital, hindi po makapag-file, mga bata hindi makapag-aral. Lahat ng kasalanan na yan na ginawa mo dahil kinurakot mo, it will be counted to you on the day of judgment. Kaya nakakatakot ho maging mayor, nakakatakot ho maging senador, wag ho yung puso natin, gustong-gusto ko maging congressman, gustong-gusto ko maging presidente. Much is required to whom much has been given. At sadly po, sasabihin ko sa inyo, mas marami pong politikong pupunta doon kaysa pupunta doon. Kaya kung ako tatanungin nyo, gusto mo bang maging politiko? Ayoko po, kapatid. Ang pastor ay hindi nakikialam sa politika sapagkat ang politika po ay marumi. Kaya nalulungkot ako sa mga pastor na nagiging mga congressman, senador, you will be held accountable. Ang trabaho natin, i-preach ang salita ng Diyos. Kung magbago sila, trabaho ng Holy Spirit yon. Hindi mo trabaho yon bilang pastor. Ang ginagawa natin, i-preach yung totoo. At ang pagpipreach ng totoo, may kapangyarihan po na baguhin ng salita ng Diyos. Pastor, nakakatakot po eh. Do not be afraid, kapatid. Pastor, boboto na naman ng mga Pilipino. Lahat ng mga ayaw natin ilalagay na naman. Pastor, magnanakaw yung naging politiko namin. Pastor, ito ho, kukurakutin lang lahat. Bilang pangwakas, ito yung pinang-iiwan sa atin. Be still, be still, be still. Nakaluklok si Kristo. Ang sabi ng Panaghoy 5:19, ngunit ikaw, o Yahweh, ang sabi po dito, ang hari, He is the king, He's the president, He's the emperor, He's the senator, He's the senate president. Siya po yung chief justice ng lahat ng bansa. Ngunit ikaw, o Yahweh, ang hari magpakailanman, at ang iyong luklukan ay walang katapusan. Ang mga senador po, after 6 years, tapos na ho. Ang mga mayor po, after 3 years, wala na. Ang congressman, 3 years, bababa. Ang presidente, 6 years na. Pero ang pinaglilingkuran nating hari, ang iyong luklukan, walang katapusan. Tayo po'y tumayo, palakpakan natin ng Diyos. Praise God, hallelujah! Purihin ka, dakilain ka. Ama naming mapagkakatiwalaan at patuloy namin pong sinasandigan ang aming pananampalataya. We are so thankful, Panginoong Ama, kasi pinapakita niyo po sa amin ang pamantayan, and as we pray, Panginoon, mahalaga ang prayer. Hindi lang po lalabas at boboto, kailangan niluluhod. Kahit may mga nakalagay na sa balota namin, i-pray. Ilagay namin sa amin pong mga kamay, iluhod mamaya po sa kama, manalangin po na Panginoong Diyos, ang sinabi mo'y maganap po sa aming bansa. Lahat po ng may kakayanan, lahat po ng mapagkakatiwalaan, lahat po ng may takot sa Diyos, lahat ng hindi tumatanggap ng suhol. Exodus chapter 18 verse 21.
Buksan namin ulit ang Biblia mamaya as we pray for all of these characteristics, Panginoon. Hawakan namin po ang Bible. Basahin namin 10 times ang Exodus 18:21. At sa pamamagitan po ng mga katangian na ito, Panginoong Ama, mangungusap po ang banal na Espiritu sa puso ng bawat isa, lalo po sa church na ito. We do not endorse any candidate. Pero yung pamantayan na ito ang guidance. At pagkatapos po ng eleksyon na ito, Panginoon, sana nandun pa rin yung paggalang sa isa't isa po. Kung sino ang pinili, igalang namin. At kung sino po, Panginoon, ang inilagay sa balota, nandun pa rin po yung pag-ibig ng mga magkakapatid, Panginoong Ama. Hindi nagbabangayan po na sana mag-create pa rin ng fear of the Lord, hindi pagkakampi-kampi sa loob ng church, Panginoong Ama. At pinananalangin namin, Panginoon, yung respeto at galang po, anuman po ang magiging resulta, magpasailalim kami sa mga pinunong iluluklok po ng ating Panginoong Diyos. Panginoon, pati sa social media namin, gabayan nyo, akapin ninyo, lagyan nyo ng restraint, Panginoong Ama, kung kami po'y makakasakit ng kapwa namin. We know, O God, ikaw nakaluklok sa trono mo. Kailan pa man hindi ka matitinag, kailan pa man hindi ka maaalis. Heaven and earth, kasama ang lahat ng mga politicians namin, mga leaders po, will pass away. But your word will never pass away, Panginoong Ama. We seek your face, O Lord, at patuloy pong gabayan ninyo. Bukas po ng umaga, ang pagpipili po, pagluluklok po ng lahat ng mga kapatiran kung sino po ang tama at kung sino po ang karapat-dapat. Maraming salamat, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe, sa pagpapaalala sa atin ng ating tungkulin bilang mga anak niya sa paparating na eleksyon. At ang pinaka-importante nga po dyan, yung after ng eleksyon. So kung ano ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Muli, paalala po sa ating mga kapatiran, lalo na po yung mga nasa online. Meron po tayong 3 account para po maibigay ang inyong mga offering. Ang ating BPI peso account po, ayan po yung numero 009733014722 at ang ating dollar account naman po sa BDO 10033031848 at through GCash naman po, diretso po yan sa ating treasurer kay Sister Bernice 0929-113-1947. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala po na aming mga natatanggap, lalo na po, Panginoon, sa pagpapalang pinansyal. Maraming salamat sa biyaya ng trabaho, biyaya ng negosyo, Lord, na patuloy, Lord, na ginagamit yung daluyan ng pinansyal na pagpapala ng bawat isa. Panalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kaloob na ito ay patuloy, Lord, na magamit sa kailalago ng iyong ministeryo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na naghahanap po ng trabaho. Kayo po ang magbigay sa kanila ng wisdom at dalhin niyo po sila, Panginoon, sa tamang kumpanya at employer sa pangalan ni Jesus. Gayon din ang aming mga kapatiran na nag-asikaso ng kanilang mga negosyo. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng karunungan at katalinuhan na kakayanahan, Panginoon, upang mapamahalaanan po nila ang kanilang negosyo ng naayon sa iyong katuruan at kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala
samba, kami ay iyong diringin at ang bayang ito inyong pagkagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Amen. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong paparating. May 16 po, happy birthday po kay Sister Daisy Bautista. Purin din po ang Panginoon sa buhay din po ng ating kapatid na si Brother Ivan Siason. At sa sumunod na araw po, May 17, si Zoe Kayabyab at si Sister Maricar Mendoza. Okay, purin ang Panginoon sa buhay po nila. Sige po, atin pong ipanalangin ang ating mga kapatiran, pasalamatan ng ating Panginoon sa buhay po nila. Diyos ang makapangyarihan, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga kapatid po namin na magdiriwang ng kanilang karawan sa linggong paparating. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon na nagdaan na kayo po ang patuloy na nagbigay ng pag-iingat sa kanila, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay na maayos sa pangatawan kalusugan at patuloy na paggamit niyo po sa kanila na maging pagpapala sa kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, sa marami pang taon na darating sa kanilang buhay, dalangin po namin, Panginoon, isang maayos na kalusugan. Patuloy, Lord, na dalangin namin, Panginoon, na ibigay niyo po ang kanilang mga desires, sa kanilang mga puso sa ikaluluwalhati mo. Dalangin namin, Lord, patuloy, Lord, na magamit niyo rin po sila sa inyong ministeryo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday po. Ayan, announcement po, magkakaroon po tayo ang ating simbahan ng Student School Awards Recognition. This coming June 1, 2025, going to celebrating the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ in the lives of our students as we recognize their academic achievements for the past school year. Pwede niyo pong i-register ang inyong mga anak na nagtapos po at mga nabigyan ng recognition sa school year na nagdaan. So makipag-ugnayan lamang po sa ating mga kabataan. At paalala po, this coming May 18, ang presider po natin, si Brother Vic Soriano. At siya na rin po ang mananalangin para po sa ating tithes and offering. At ang ating flower bringer naman po ay ang De La Rosa family. Muli, paalala po, napaka-importante po at napakaganda ng mga itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ni Pastor Archie. Ang ating Bible study, every Wednesday po iyan, 7 o'clock in the evening, through our Facebook page. At ang prayer meeting, nabanggit nga po ni Pastor Archie kanina, bukas po na madaling araw, wala po muna tayong prayer meeting. Pero hindi ho tayo pinipigilan ni Pastor na manalangin personal sa umaga. Kasi nga po, ang mga kapatiran ho natin na nasa dawn prayer po, sila po ay boboto ng maaga. Para po hindi rin ho natin maranasan yung init po sa presinto po, no? Lalo-lalo na po sa mga nakatatanda, open na po ang presinto ng alas 5 ng umaga. Tapos tayo naman pong bata-bata, alas 7 po, no? So, wag na ho tayo makipagsabayan dun sa tanghali o hapon. Sobrang init po kasi sa labas. So muli, magre-resume po ang ating dawn prayer, Tuesday na po yan. Apo, yon. Pero tuloy din po yung ating Monday night of prayer po, Tapos, ang Saturday, Monday, and Friday po. So mamayang gabi po, wala po, no? Tomorrow po, bukas, magkaisa po tayo yung dawn prayer group at yung circle of prayers doon po sa panggabi, magsasama-sama. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po,
Purihin ang Panginoon dahil po sa buhay ng ating mga nanay, ang huwarang may bahay, sabi nga po sa Kawikaan 31, Gs 31. So, panoorin po natin ito. Sabi nga po, ang mga huwarang nanay ay ang ilaw ng tahanan. Amen po ba? Minsan speaker. Minsan speaker, sabi doon ng mga anak. Minsan speaker po. Pero siyempre, napaka-importante ng buhay ng ating mga nanay. Sabi nga po, hindi lamang po yan sa mga literal na nanay, maging sa mga tumatayong nanay, sa kanilang mga kapatid, pamangkin, at sa mga tahanan, papurihan natin ng Diyos sa buhay nila. Kaya bago po tayo maghiwa-hiwalay at ipanalangin tayo ni Pastor Archie, muli tinatawagan po ang mga nanay dito po sa harapan para po ma-bless po kayo ng ating simbahan at higit sa lahat, ang gusto natin mangyari ay maipanalangin po namin kayo sa pangunguna po ng ating mahal na pastor. Sige po, lahat po ng mga nanay, punta po dito sa harapan. Ayan, muli po, tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Archie, para po i-bless ang ating mga nanay at para po sa ating closing prayer and benediction. Pag inalis ang mga nanay, konti na lang ho ang Peace of Harvest Christian Ministry. Pero tayo po'y nagpapasalamat kasi mga nanay po ng tahanan yan. At pagdamutan nyo na po ang mga ayuda na pinamimigay po, huwag nyo pong bubuklatin yung unang pahina ho niya na doon ho namin inipit ang inyo pong mga ayuda. Ayan ho. Praise God. Ayan. Alam niyo po, nung nagsimula ang church ng 1992, marami na pong mga nanay ang kasakasama na ni Kristo.
Ayoko nang umiyak, kasi makikita ko naman yung nanay ko. Pero hanggat buhay pa ho yung nanay ninyo, akapin na ninyo, bigyan nyo ng bulaklak mamaya, i-date ninyo. Cancelin nyo muna yung nyo, kung may work kayo, kaya ho may mga gawain ho kayo. Ang araw na ito ay espesyal para sa mga nanay. Can we say amen? Kahit ho mag-Jollibee kayo, kaya pumasyal po muna kayo sa Luneta, okay ho yun. But let us give them importance kasi bukas makalawa, baka wala na po yung mga nanay natin, mga asawa po natin. Kaya po araw-araw yan, yung pag-ibig natin hindi mawawala, yung panalangin natin, at lalo po yung atin pong pagkilala sa kanila bilang mga nanay ng tahanan. Sabi po ng Bible, sana napakaganda nung pinakita sa Huwarang May Bahay, yung ending maganda. Ang sabi po rito, marami po ang babae na mabuti ang asawa, ngunit nakahihigit po itong mga wives po ninyo sa Peace of Harvest. Kasi ang sabi po ng Kawikaan 31, dito po sa 30, mandaraya ang pag-akit at kumukupas ang kanilang ganda. Lahat ng babae kukupas yan Ngunit ang babae na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan ng balana. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pwede ko po bang tawagin ang lahat ng mga kapatiran na tumayo po tayo? Lalo na po ang mga anak, ang mga asawa po, mga kaibigan po nila. At i-extend natin po ang ating kamay. Napakapalad ng church po. Nilagyan niya tayo ng mga mabubuting mga nanay. Nilagyan po tayo ng mga mabubuting asawa. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nag-uumapaw po sa tuwa ang aming puso. Ako po bilang pastor po ng church na ito, Panginoong Ama, nakita ko at nasubaybayan ko po ang pagkilos po ng mga nanay, mga asawa namin po tungo po sa landas ng kabanalan. At dahil dito, Panginoong Ama, nagpapasalamat po, buo ang aming pamilya, pinalalakas niyo po ang aming mga anak, kasi meron pong nanay na nag-aaruga. Bilang araw po ng pagkilala sa kanila, Panginoon, ikaw ang niluluwalhati namin sapagkat hindi po mababago ang puso ng mga nanay na ito kung hindi kumilos ang banal na Espiritu, kung hindi po sila kinahabagan ni Kristo. At sa pamagitan po ng tanging pasasalamat na ito, nawa po ang bawat panalangin namin, mga asawang lalaki, mga anak po, lalaki, babae, mga kaibigan, mga kapatiran, we bless them right now, Lord. Unang-una po, mahabang buhay. Panginoon, have mercy po sa mga nanay namin. Bigyan mo sila ng mahabang buhay. Kagalingan po sa lahat ng mga may sakit. Wala man po ang mga ibang mga nanay dito, Panginoon, hindi po malayo ang kamay ninyo upang pagalingin po ang mga nanay po naming may sakit. Pinananalangin ko po, Panginoon, ang mga nanay po, na patuloy magtiis sila hanggang sa katapusan po, Panginoon. Anytime, Lord, you are going to come. Kaya nga po nagagalak ang puso namin, lahat ng mga nanay po, mga asawa namin, we pray to the Lord, magkakaroon kami ng grand reunion po lahat sa langit, Panginoon. Hindi na po kami nalulungkot. We will see our departed parents po, lalong-lalo na ang mga nanay namin na wala na po rito. Panginoon, ilagay niyo lang po sa heart namin, ituro po yung buong-buong katotohanan po. Kaya sa muling pagparito ninyo, Panginoong Ama, magsama-sama po kami, Panginoon, in the great rapture. Makikita po namin ang mga magulang namin sa alapaap. Magsasama-sama kami sa pagpupuri, pagpapasalamat, at pagbibigay ng pagsamba sa inyo. Lord, taos puso po, lalong-lalo na kaming mga asawang lalaki, Panginoong Ama. Binigyan niyo kami ng mga napakabuting asawa, Panginoong Ama. Mga asawa po na tapat sa amin. Mga asawa po na talagang kumakalinga po sa amin. Na kahit sa kabila po ng kamalian namin bilang mga asawang lalaki at ang aming mga anak po'y nagkakamali rin, may mga nanay po na umaaruga, pinapatawad kami, inaakap kami, tinutulungan kami. Lalong-lalo na pag nadadapa kami sa mga tukso, hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. At dahil dito, lalong magpupuri ang puso namin, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na pinagkaloob niyo po sa amin. At bilang pangwakas na panalangin, Panginoong Ama, idinadalangin ko po ang lahat ng mga kapatiran. Ingatan niyo po ang bansang Pilipinas, ingatan niyo po kaming lahat, Panginoong Ama, napupunta po sa iba-ibang mga presinto bukas upang bumoto po at maghalal. Ingatan niyo po na wala pong mapahamak sa amin at makapag-desisyon po kami ng tama. At binibitawan ko po ang panalangin na ito, gaya po ng sinabi po ni Haring David, Panginoong Ama, at ni Moses,
Pagpalain nawa at bigyan kami ng kalakasan ng aming Panginoong Diyos. Kahabagan nawa at subaybayan po kami. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ng Panginoon ngayon at magpakailan pa man. At gayon din po ang panalangin ko, Panginoong Ama, gaya ng panalangin ni Haring David. Binibitawan ko sa lahat ng mga nanay po at sa lahat ng mga kapananampalataya kay Kristo, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Happy Mother's Day po sa bawat isa. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day po sa inyo, Sister Janet. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga nanay. Muli, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po'y tumayo at umawit ng papuri sa ating Panginoon. Panalangin po natin patuloy na pagpapala sa buong linggong paparating. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringin at ang bayang ito inyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Minsan pa po, ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Ayan. Paalala lang po sa mga may anak na graduate at nabigyan ng mga recognition, maaari lamang po magpatala kay si Sir Crisel at kay Brother Kenneth. Salamat po.